Multi-page view. Comments will appear here. Comments will appear live. Double tap to activate. Yan. Pasensya na po medyo nagkaroon lang ng interruption yung ating video. Okay? Muli po isang magandang at mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ngayon pong araw ng Martes, 1 sa buwan ng Setyembre. Kumusta po kayo? At ang lahat ay nagpapahinga. Yung iba ay nasa trabaho. Yung iba naman ay hindi natin alam kung nasaan. Pero GCQ pa rin po tayo ngayon So maya maya po at babanggitin natin yan. At ngayon nga po ay ay bear month na po. Umpisa na ng ating pag-abang sa Kapaskuhan. At pag kinount nyo po ngayon, simula ngayong araw ay 4 na buwan bago dumating itong ating Kapaskuhan. So, kumusta ho kaya ang ating magiging Pasko? Ngayon pong mayroon tayong pandemic. Pero isipin ho natin kahit anuman hong kalamidad ang dumating, anuman pong pagsubok ang dumating at darating po itong Kapaskuhan. So, dahil ngayon ay tayo ngayon ay dapat maging masigasig sa pagtatrabaho kung may trabaho tayo. At siyempre, umpisa na naman ng ating mga bayarin, umpisa na naman ng ating mga iisipin na naman natin kung paano tayo magbabayad, no? Katapusan at kinsinas, yun po yung mga pagbabayad ng ating po mga kautangan, mga ka-Facebook. So, okay, bear month po. Ibig sabihin ay malapit na ang Christmas season. So, advance Merry Christmas po sa inyo, mga ka-Facebook. So, maya-maya, isa-isahin natin yung mga pagbati, mga ka-Facebook. So, tayo po ngayon ay napapanood sa ating Facebook Live, maging sa iba't ibang panig ng ating pong bansa, maging sa labas ng ating bansa. At may bumara sa ilong ko. At siyempre, mapapanood din ho tayo sa ating YouTube ng Coldfire YouTube channel. Maaari din ho kayong mag-subscribe sa aming Coldfire YouTube channel. Yan. Diyan ho din mapapanood din ho tayo ang ating mga balitaan. Okay, so nasaan man po kayo ngayon ay ako po'y nag-i-invite na samahan niyo po ako sa ilang minuto nating pagbabalita sa ating patuloy pa ring advocacy sa pagbabantay natin sa COVID-19. At sa umpisa ng ating pong mga balita ay nagsalita na po si Pangulong Rodrigo Duterte kagabi at kanya na pong formal na in-announce ang muling extension ng GCQ dito po sa Metro Manila. Kasama po dyan ang lalawigan ng Batangas. Nakalimutan ko yung ibang lugar. Pero itong Tacloban City sa Visayas ay GCQ pa rin. At maraming lugar ang nasa MGCQ. Samantalang ito pong Iligan City ay nasa ilalim naman ng MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine. So sa mga taga Iligan City, kayo po ay nasa ilalim ng MECQ. Sa ilalim po ng GCQ, mga ka-Facebook, ayon po sa mga Metro Manila mayors, ay may papatupad po ang curfew sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Yan. Ito po para mabigyan daan po, mga ka-Facebook, ito mga fast food, ito mga restaurant na siyempre kung may mga customer po na kumakain po sa kanilang mga fast food, no? So kaya ang curfew sa Metro Manila, kung di ako nagkakamali dito, simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa ilalim ng sa ilalim po ng GCQ. Maging sa modified GCQ, ganun din po siguro ang curfew. Pero dito po sa Metro Manila, sigurado po na alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Siyempre, kailangan pa rin po paglalabas ka ay quarantine pass, face shield at saka
face mask. So ganun pa rin po mga ka-Facebook, no? So na-extend po dito sa Metro Manila ito pong makasama na ang lalawigan ng Batangas, ito pong GCQ. So ang Cavite, Laguna ay nasa ilalim po ng MGCQ. Noon. So sa ilalim po ng GCQ mga ka-Facebook at MGCQ ay pinapayagan na rin pong magbukas ang ilang mga negosyo. Kasama na ho dito yung gym, yung mga barbershop, salon, yung mga computer, yung internet, kasama na rin po sa pagbubukas. Yun, pinayagan na po sa ilalim ng GCQ at MGCQ. Siyempre mas maluwag po sa MGCQ. So, ibig sabihin dito sa Metro Manila, yung mga salon, yung mga barbershop, yung mga internet ay papayagan na pong magbukas. Maging yung mga ka-Facebook nating mga tropa, nating mga blind, maging yung mga massage clinic ay may mga bukas na rin po mga ka-Facebook. So, yan po ang balitang GCQ sa Metro Manila. Samantala ay mayroon na hong kapalit na bagong presidente po ng PhilHealth. Ito po sa pangunguna ni Dante Giran. Ito ho ay director po ng National Bureau of Investigation or NBI. So ito ho yung kapalit ni Chairman Ricardo Morales. At kung natatandaan nyo po, si Chairman Morales, ito ho'y nag-leave. At nung magsalita po si Pangulong Duterte kumakailan, ay si Morales po ay pinagbitiw ng Pangulo sa pwesto. Ibig sabihin, ang kapalit na ho ngayon ni Morales ay isa hong direktor ng NBI na si Chief ng NBI Dante Giray. So yan, bago na po ang Pangulo ngayon ng PhilHealth mga ka-Facebook. Yan. Ano pa ba yung mga balita natin ngayon? So bago sa ating update mga ka-Facebook ay si Pangulong Duterte po ay nagbigay po siya ng pampagod vibe sa mga estudyante, no? Nagbigay po magbibigay po ng tulong si Pangulong Duterte sa mga estudyante. Ito ho ay, kung di ho ako nagkakamali, 30,000 pesos po yung ipamimigay ni Pangulong Duterte sa bawat mga estudyanteng mag-aaral dito sa Pilipinas. Yun. Yun po yung isa po sa mga nakalap nating balita kagabi sa pagsasalita po ni Pangulong Duterte. So ito hong pamimigay po niya ng ayuda sa mga estudyante na 30,000 pesos. So ayos ho, ayos. Maganda ho itong pamigay ni Pangulong Digong Duterte sa mga estudyante. Kaya sipag-sipag ho mga mag-aaral. Kasi tutulungan po kayo ng Pangulong Digong Duterte. So yun. Samantala sa ibang balita ay ito, napikon po si Pangulong Duterte dito sa napikon po si Pangulong Duterte dito sa nangyari ho sa Mindanao. At ang sabi ho ni Pangulong Duterte, ito ay napanood na kagabi sa balita. Sinabi po ni Pangulong Duterte mga ka-Facebook ay kapag hindi ho tumigil ang karahasan sa Mindanao ay ibibigay po niya ang hilig ng mga teroristang grupo. Ibig sabihin, bibigyan niya ng buwelo ang mga sundalo para pulbusin po itong mga rebelde. Ibig sabihin ni Pangulong Duterte magkaubusan. Yon. Matira matibay po kapag nagkataon. So yan po ang sinabi po ni Pangulong Duterte matapos na hindi ho tumigil itong karahasan na nangyayari po dyan sa Mindanao mga ka-Facebook. Yan. At ang sumunod po nating balita, ito naman ho'y challenge naman ho ito. Si Manila Mayor Isko Moreno. Ito ho yung nabasa po ni Mamiglo kanina sa Facebook at sinabi po niya sa akin. Ito daw po si Mayor Isko Moreno ay magbibigay daw po ng 100,000 pesos sa kada barangay na simula po ngayong buwan ng Setyembre, kung hanggang matapos po ang Setyembre ay COVID-free po ang kanilang barangay. Yan. Hindi ko alam kung sa lungsod lang ito ng Maynila o sa buong Metro Manila.
So ayon po ito kay Isko Moreno ay challenge po niya ang mga kabarangay sa Maynila na bibigyan niya ng 100,000 pesos kapag sa natapos po ang buong Setyembre na COVID-free na po ang inyong barangay. So, magandang challenge so ito. So yan, posibleng abangan ho natin yung mga posibleng abangan ho natin yung mga balita na yung mga ka-Facebook. Okay? At sa panghuling balita, ito na po ang panghuling balita natin sa COVID-19. Ayan. Itong mga binalita natin ay posible nyo itong mapanood. Karamihan ho dito itong pag-extend ng GCQ sa Metro Manila ay maaari ninyong mapanood mamayang gabi sa mga balita. At maging yung binalita natin may kinalaman sa PhilHealth. Ito pa pala. Yun. Bago pala sa update, meron pa pala tayong pahabol. Ito hong Meralco, posibleng matanggalan ng prangkisa. Yan. Abangan ho ninyo yan. Nabalita na rin ho yan kagabi mga ka-Facebook. At posible hong matanggalan daw ho ng prangkisa ang Meralco. Pero hindi naman daw ho tayo mapuputulan ng supply ng kuryente kapag natanggalan ng prangkisa ang Meralco. So bakit daw tatanggalan? Dahil sa malaking paglabag sa mga consumer nitong Meralco. Tama yan. Saludo ho ako dyan kasi sobra na hong pang-aabuso nitong Meralco kahit panahon ng kalamidad kahit panahon ng pandemya hindi na nila alam yung kanilang mga ginagawa. Yan. So tama lang ho yan mga ka-Facebook. Okay. Update na ho tayo sa COVID-19. Umabot na ho sa 20,819 na po ang COVID cases po sa bansa matapos makapagtala po ang DOH ng mahigit sa 3,000. At ito naman pong recovery o ito naman hong namatay mga ka-Facebook ay umabot na po sa 3,500. Ito pong mga recovery. Samantalang 157,000 at mahigit 500 naman ito pong mga recovery natin sa COVID-19. Ulitin ho natin, ang mga namatay sa COVID-19, 3,500 at 157,000 mahigit 500 naman ito pong mga recovery. Samantalang sa kabuuan, mayroon na tayong 220,819 mga ka-Facebook. Okay? Yan na po. Dito na ho nagtatapos ang ating mga balitaan. Siyempre, pagbati na ho tayo ay happy birthday po sa may mga birthday ngayon at maligayang pagdiriwang sa mga kaarawan ngayon. Siyempre, binabati pa rin natin at pinapasalamatan natin si Mami Glo, kasama natin sa ating advocacy, si Paring Odi Reyes na nasa YouTube. Siya po ang naka-assign dyan po sa Cold Fire YouTube channel. So yun, tinatawag ko po siyang director. Advocacy rin ni Paring Odi. No, yun, si Paring Odi Reyes. Si Sir Elmica, binabati natin. Si Sir Elmica, binabati natin. At lahat ng mga ex-kagud at lahat ng mga blind, maging yung mga nababahagi ng po namin ng mga ng ating mga sa news, ay mari ho kayong mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Ito hong Cold Fire YouTube channel. Mga ka-Facebook, dyan yung masusundan yung ating mga balita. Yun, si Paring Rod, binabati ko rin. At syempre po, aking din ipopromote ang aking pong sariling YouTube channel. Ito hong Musika, Wising. Punta rin ho kayo, subscribe din ho kayo dyan. Pong Joel Brazal YouTube channel. Subscribe naman po kayo mga ka-Facebook at pakisuportahan naman po ninyo ang ating mga inilalagay dyan ho sa YouTube ng mga musika. Hindi naman ho kagalingan, pero kahit papano ay naglalagay ho tayo sa YouTube mga ka-Facebook. So mari ho kayo mag-subscribe sa ating hong YouTube channel, Joel Brazal Musika. At syempre sa Wising, pwede niyo ninyo akong tingnan sa Wising at sa aking homepage mga ka-Facebook. Okay?
sa pagtatapos ng ating programa at ating palatuntunan live screen ay nais ko pong siyempre batiin ko nga pala dyan sa mga taga-Aliaga Nueva Ecija, si Boss Rosano Yumol, si Ma'am Ye, kailan kayo luluwas para makapagtrabaho na tayo? Yan, binabati ko po mga taga-Aliaga Nueva Ecija, lahat pong mga nandiyan dyan sa pamilya ni Ma'am Ye, yung Santiago family, binabati ko po kayo lahat. Okay? At dito ho natin tatapusin sa ating panalangin, mga ka-Facebook. Tayo ho ay dumulog sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon kami nagpapasalamat o Lord. Thanks God dahil kayo po ay auno sa buwan ng Setyembre. Salamat Panginoon sa loob ng isang buwan na patuloy mong pag-iingat sa amin. Lord, patuloy namin dalangin Ama ng aming pong mga nararanasan Panginoon ay malampasan po namin itong mga pagsubok na ito. Alisin nyo na po, O Diyos, ang pandemya na nararanasan namin sa buong mundo at sa buong bansa. At dalangin namin, Panginoon, sa mga may sakit, Lord, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa mga may karamdaman, Panginoon. Maging sa mga nahihirapan, maging sa mga nai-stress, ay ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanila. Salamat, Ama, at hindi po lingid sa iyo ang nararamdaman ng iyong mga anak, Panginoon. Hindi po lingid sa iyo, Diyos, ang nararamdaman na pagsubok ng aming pong inambayan. Lord, ikaw po ang aming itinataas at pinagmamalaki namin, Panginoon, at ang iyong banal na pangalan, O Diyos, at tanging ikaw lamang, Panginoon, ang nais namin parangalan. Maraming salamat po, Ama. Patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang aming puso't isipan. At ingatan mo rin po, Lord, lahat ng iyong mga anak na nagtatrabaho. Salamat, Ama. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat mga ka-Facebook at subscribe na po kayo doon po sa binanggit nating mga YouTube channel. Magandang hapon at babu! One viewer. Gloria Capasnan.